mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV. Nga po pala isang TVG defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So ito na may sinasabi ko eh. Wait lang, usog lang ako dito konti. Ang Juliana, nagpaaway pek at nilaglag ang Tay-Pay-NC. At ito, full video or isang video na sa kung ano ang reaksyon or masasabi ni Aiza Sigera sa pagkapanalo ng Tito Vic and Joey. No, at reaksyon ni Maine Mendoza sa nakakatuwa yung reaksyon dito ni Ming. Sa pagpunta or pag-guest ng River Maya sa Itbulaga. Siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakitawa. So, unahin natin to, no? Yung full interview kay Aiza Sigera mapatungkol sa pagkapanalo ng kanyang mga ama-amahan ng Tito Vic and Joey. So, ito yung video, no? So, simulan natin. Walang tatanong. Ulitin lang natin, sino yung pag magda-drug ka, sinong gusto mo? Hindi ko pa alam. Kailangan ko muna isang guni sa aking mga drag mothers. Wow, drag mothers! Pero gusto mo, kanina? Actually, there was a time na it was supposedly Liza's 40th birthday. Yun yung theme namin. Kasi nga we're both fans of Drag Race, right? So we wanted to do a drag party. So lahat kami noon, nausap ko pa lahat, mga office mate, kaya kasi nag-pandemic. Okay. So hindi natuloy. So maybe ito yun. Ito na, at sa rampa yun mangyayari. Sa rampa mangyayari. Paano po natin napag-video doon? Part ng rampa. I think it's always been the dream. It was Louie and Arnes who actually reached out to them. Malaking bagay na ito yung mga partners, ito kami. So, talagang iba yung synergy na meron. Pag alam mong lahat ng mga partners believe in the same vision. And kumbaga, lahat ng mga... Produce nga kayo ng ano. Hindi lang, kumbaga ingat, lahat ng mga partners may kanya-kanyang ambag, no? It's not just a business for us, eh. It's actually parang, kaya we're all excited to do this because, kumbaga, hindi man ako drag artist, but kami ni Liza, parang, we conceptualize their show, di ba? Yung Divine Divas, the Ultimate Drag Experience. So, at the same time, since we're big fans, but we have, kumbaga, kagaya sinabi, we have expertise in the different, parang, Ang ingay lang, no? Parang party yata. mangyari. Na magkakasama kami, kami nila RS, of course, Divine Divas. Anyway, Ice, may iba naman tayo. Kahapon may in-announce ka. May in-announce kahapon ng Tito Vic and Joey na finally, since ikaw ay part talaga ng... Gamit na today. Kasabay pa na CNN na simulcast. I know, I'm so happy. Ako, nararapat lang. Kasi di ba ngayon, sila yung creators eh. So parang nararapat lang na sa creator mapunta. Kumbaga, yung pinaghirapan, yung pangalan na it's ending up for some people, they think it's just a name, but it's not. It's not just a name. It's a name. It's a name that symbolizes so many things. So, I'm just happy sa decision. Will you be a regular? Kumbaga, syempre with my work din, I can't really be a regular because syempre kasama sa trabaho ko, like matagal ako yung nawawala. But sabi ko naman sa kanila, whenever they need me, I'm there. Anytime na tawagin ka. Anytime na tawagin ako. Just there. Alam niya, yun lang. Alam mo na, Sila naman yung tatanong ko eh. Ang galing din ni ito yung mga tao ito yung mga artista na talagang natulungan ng gusto ng Tito Vic and Joey na hanggang ngayon hindi talaga sila iniwan. Yung pinakamaganda diyan eh. No, hindi katulad dito sa pangalawang re-reactionan natin hindi katulad kay Anjo Iliana, no? Na tinanong kung sino may-ari ng titulong Itbulaga, sagot niya ang Tay-Pay-NC daw. Ewan ko lang dito parang naano ako dito sa interview sa kanya na parang
Parang biglang bumaliktad. Samantalang dati, binenta na nga yung gamit na galing sa Tito Vic and Joey, galing kay Henyo Master Joey De Leon. Tapos ngayon parang bumabaliktad si Angeliana. Pero ang galing din ni Aiza Sigera, no? Anytime na tawagan nila ako, pupunta ako. Yun ang maganda dun. Ano ba trabaho? Ano ba ni Aiza Sigera? Hindi ako update sa ni Aiza Sigera eh. No, hindi ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano trabaho niya. Sa ano ba siya? Sa banda. Comment nyo nga dyan mga Dabarkets, baka alam nyo. Na bakit hindi siya palaging matagal na nakikita sa Itbulaga kasama ang Tito Vic and Joey. Saya muna tayo dito sa isang video. Ito yung kay Main Mendoza dito, tungtong ako dito mga Dabarkets. Panoorin niya. At iba yung ni Main Mendoza dito no. Iba yung kanyang tawag dito. Iba yung kanyang kahit din naman siguro ako, biruin mo River Maya yan. Mga batang 90s. Wow, ang galing ng isa to sa mga talagang tumatak sa industriya ng musika, ang mga kanta ng River Maya, lalo na si Bamboo at Rico Blanco. Kaya panoorin natin. Ang Filipino rock band na River Maya bumisita at nakisaya ngayong araw ng Miyerkules, January 17 sa noontime show na Itbulaga. Sa naging live episode ngayong tanghali ng Itbulaga ay muli na naman ng pinasaya ang ating tanghalian ng mga legit Dabarkads, kung saan ay napanood natin ang mga unique at bagong segments, maging ang mga kwela at nakakatuwang kulitan moments nila sa loob at sa labas ng studio. Samantala, masayang bumisita at game na game ding nakipagkulitan ngayong tanghali sa mga Dabarkads ang isa sa kilala at sikat na Filipino rock band na River Maya, kung saan ay nag-perform at umawit pa nga ang mga ito ng iilan sa sikat nilang mga awitin. Hindi naman napigilan ni Main Mendoza ang magpaka-fangirl nang makita ng personal ang isa sa member ng bandang River Maya at iniidolo niya noon pa na si Coach Bamboo. Narito naman ang iilang masasayang kaganapan sa Itbulaga ngayong araw, panoorin natin. Tanggalin natin tanggalin natin yung sounds, baka tayo. May issue pa naman ng copyright to si River Maya. Pag automatic na ang luha. Kung may Bamboo, may Wangbo, may Wang J. Kahit ako, pag nakita ko yung si Bamboo, naku po, talagang kikisan ko yan. Isa sa mga ina-idol ko na singer yan, na banda. Si Coach Bamboo. Si Rico Blanco naman din, okay din naman. Wala man, magaling ko sa magaling. Kaso mas gusto ko syempre, kanya-kanya tayo ng mas gusto ko si Bamboo. At yung mga kanta nila, syempre lahat yan gustong-gusto ko. Lalo na yung If, Hinahanap-hanap kita, Ulan, tapos ano pa ba yung isa? Himala, yan. Saya-saya nila, May songs kasi baka maano tayo Saan kaya kuha to? Sa netizen siguro to, no? Ayun si May, katabi ni Coach Bamboo. Yan na. Welcome to Itbulaga. Hey, Marcus Cuesta, Rico Blanco, and Bamboo, the original members of River Maya. Maraming salamat. Thank you very much. Bagi muna kayo sa mga Dabarkads! Hello. Maraming salamat. Hi, Mom. Ay, mga shoutout kayo. Rico, baka may shoutout ka ba? Hello sa inyo lahat. Grabe! It's so great to see you guys performing together on one stage! Once again, congratulations sa inyong 30th anniversary in the music industry. Congratulations, guys! What can you tell us about your reunion concert? Yeah. You want to do this? I got this.
Make up sa kayo. Okay. Ano po yun, Lola? Vic River Maya ka ba? River Maya. Malupit yun Lola. River Maya ka kasi hinahanap-hanap kita. Lupit nun Ano na? Wala yung sounds. Tinanggal siguro na chupulangkot. Tanggalin na natin yan. Alam nyo, kahit din ako sa kalagayan sa reaction ni Min Mendoza, talagang matutuwa at matutuwa ako kasi biruin mo River Maya, Bamboo, nakatabi mo. Sa February February ano ba yan? February, nakalimutan ko 17 na ito, 16, hindi ko alam no. Sana may blessing na dumating makapanood ako. Makabili ng ticket. Oo, yan ang isa sa mga paborito kong banda rito sa Pilipinas. So, gusto kong makapanood niyan. Oo, lalo pag kumakanta na si Bamboo na nalagyan natin ng echo. If I wish you so in my life. Kuwang-kuwa, di ba? Wangbu. So dito na tayo mga Damercad sa video ni Anjo Iliana na daring supertado sa tape na ngayon ay nilalaglag niya na. So panoorin natin. Di ba nagkaroon ng samaan ng loob between Tito Vic and Joey China? Hindi ko na itanong Siguro baka medyo masama. Ano daw? Hindi ba kayo nagkaroon ng samaan ng loob ng Tito Vic and Joey? Nag-isip tapos di ko natanong Parang nakakaloko. Hindi mo alam? Oo, ikaw yung palaging nandun, ikaw yung kasama nila, but hindi mo alam na kung may samaan ba kayo ng loob. Baka ikaw masama loob mo sa kanila. Kaya hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo sa media. Hoy Anjo, may alam ako dun sa ano mo. Huwag kami Anjo, ha? Alam namin. Alam namin Anjo. Lalo na yung binenta mo yung painting. Ay nako Anjo. Ay nako. Yung katapat nila tinanggap ko yung time din. May ganun. Pero yung tagal na pinagsamahan namin at pinagsamahan namin dito sa baka ilang araw lang yung samahan loob nila kasi mas malalim yung pinagsamahan namin. Pero nakapag-usap ko ba? Pero parang ganun, ba't ganun yung interview ni Anjo? Parang may samahan talaga siya ng loob. No? Parang may samahan talaga sila ng loob, no? Ito. Siguro, ayon sa nakikita ko ngayon dito sa interview ni Anjo Iliana, siguro may mga, kasi sa nagbubukod tanging, di ba, sabi niya, nung binenta niya yung painting, yung kailangan niyang pera. Bakit hindi niya nilapitan ng Tito Vic and Joey na alam naman natin na hindi siya hihindian nun? Diba? Hindi, alam niyo ang TTBJ, halos lahat yung mga nakakasama sa movie, sa noon time show na medyo kailangan ng pinansyal, talagang tinutulungan nila off-cam. At tapos nalalaman na nga lang natin kapag ba't nito ang liwanag ng ko. Nalalaman na nga lang natin sa ibang tao pa, 'di ba? Sa ibang pa natin nalalaman yung kanilang tawag dito, kanilang naitulong sa ibang tao. So, ramdam ko dito kay Anjo Iliana, may mga bagay talaga to na ginawa na hindi kaya at hindi rin nagustuhan ng TBJ. Kasi yung tanong niya ay yung sagot niya parang alanganin siya. Kung mapapansin nyo sa kanya, diba? Ulitin natin. Di ba nagkaroon ng samaan ng loob between Tito Vic and Joey China? Mag-iisip siya. Hindi ko na itanong Hindi niya na itanong. Siguro baka medyo masama. Loob nila yung katapat nila tinanggap ko yung time din.
Siguro may ganun. Pero yung tagal na pinagsamahan namin, at pinagsamahan namin, pinagsamahan namin ni Joey, dito sa baka ilang araw lang yung samahan ng loob nila kasi mas malalim yung pinagsamahan namin. Pero nakapag-usap ko po ba kayo after that? Kasi may maganda po yung nangyari po sa kanila. Hindi si Pauline lang, si Joey, si Bossing daw, si Tito Sen minsan, pero hindi naman ang pag-uusapan yung trabaho. Although happy ako dahil nanalo na sila. Kasi isipin mo naman, Tito Vic and Joey, tapos iba pangalan ng show. Di ba? Parang mas bagay naman. Wait lang. Samantalang yung nakaraan, sinabi niya, di ba? Parang, ano ba naman to, Anjo? Parang ka-plastic. Di ba sinabi niya nung unang yung kasagsagan ng issue? Sabi niya, tinanong siya, sino ba sa'yo? Para sa'yo, sino ang nagmamay-ari ng titulong Itbulaga? Ang sagot niya, syempre, ang boss dyan, ang tape. Sila yung nagpapasahod sa amin eh. Naalala niyo yun, mga Kadabar Cats? Comment nyo nga. Di ba? Ano yung pinaka mismong sinabi niya dun sa video na yun, yung in-interview siya? Kaya nga siya nabansagan na siya yung hudas sa Dabar Cats. Tapos dito parang, syempre, ko kasi TBJ tapos iba yung title. Parang parang kaplastikan na lang. Ito yung talaga sila. So happy ako na napunta sa kanila yung decision ng court. Karapat dapat talaga ang Tito Vic and Joey magdala ng pitbull. Pero game ka ulit, Anjo. Kukunin ko naman. Kanila ay na-approach. Kasi Tito Jimmy. Hindi, na-invite si Jimmy na. Pero hindi ko siya nakita ulit eh. One time. Baka umalis. Ang tanong nung nagtatanong, na hindi ka ba na kung iimbitahin ka na mag-host sa Itbulaga ng TBJ, papayag ka ba? Sabi niya, oo. Sabi niya, ngayon ba, hindi ka ba na aya? Tapos sabi niya, si Jimmy. Bigla niyang parang pinutol. Siguro nga, ito kasi, ang hirap magsalita. Ang hirap magsalita, no, kahit may alam ka. Ang hirap magsalita na bigla kang magbibigay ng ganitong payag, no. Ang hirap kasi, mahirap na eh. Kahit pa paano, artista pa rin yan, may pera yan. May pera pero nagbenta ng painting. Hirap magpigil dito sa reaction, no? Yung tipong gusto mong sabihin pero hindi mo masabi kasi nga bawal. Bawal. Sa palagay ko, hindi na rin para sa akin para sa akin. Para sa akin, hindi na siguro dapat pang mag-host si Anjo Eliana sa Itbulaga dahil palagay ko wala rin, bukod sa parang wala rin siya maitutulong doon. Okay na sa akin yun. So, para sa akin kasi iba kasi yung sabi ko naman sa inyo, iba yung sugat na or yung ginawa ni Anjo Eliana sa TBT. Sakit kaya sabihan mo na sino may-ari talaga ng Itbulaga? Syempre Tape INC sila nagpapasahod. Sila yung alam kong boss dyan. Totoo naman, may point naman siya doon, pero bilang isa kang kaibigan ng TBJ, dahil hindi mo sinasabi yun. So tuloy natin. Tama. Any chance po nang mag-promote po kayo doon sa Itbulaga para dito sa pelikula? Ay, hindi ko alam. Pero nung natuwa ko dahil hindi ako pwede nun, parang yung TV5 na show namin ni Gerard saka ni Kim, nag-guest sila dun sa isang game, isang segment. Hinanap ako ni Joey. Asan si Anjo? So,
Ay, hindi, nahiya naman ako dumaan. Asan si Anjo? Tatanungin ko kung saan na napunta yung pinagbentahan ng painting. baka kaya ka hinahanap ni Henyo Master Anjo kasi tatanungin kung hindi mo ba kung pinag-iisipan mo ba yung pagbenta ng painting sa TBJ. Kahit ako ngayon eto, vlogger pa lang ako, vlogger, small YouTuber, pero yung damit ko na pinapirmahan sa Tito Big Enjoy, wala talaga akong plano ibenta yun. Kung halimbawa man na dumating man yung araw na mabigyan ako na isa sa mga likha or gamit ng Tito Big and Joey na galing talaga mismo sa kanila, ay naku po, grabe, napakaswerte mong tao ka. Lalo na yung painting ni Henyo Master na binenta nito ni Anjo Iliana. Tapos dinahilan niya lang na para sa ano daw yun, yung sa ano ng anak niya, yung ano yun, yung ano yun, nakalimutan ko. Yung parang inuupahan. Kalimutan ko yung tawag dun. Comment nyo na lang dyan. So, parang hindi malaking parang hindi malaking dahilan para ibenta mo yung gamit na galing or binigay or regalo ng isang kaibigan mo, lalo na Tito Joey De Leon, di ba? Parang masakit lang. Ako nga, vlogger lang, sasaktan ako. Paano pa kaya yung nagbigay? Di ba? Paano pa kaya yung nagbigay kung tayo nga nangihinayang tayo Paano pa kaya nagbigay? Pero, syempre, may comment na naman dyan na wala na yung kasi binigay na ninyo. Hindi kung ikaw yung binigyan na tao, dapat pahalagaan mo yun. Bilang sa pagkakaibigan mo, siya naman nagsabi, matagal na silang diba? Matagal na yung pinagsamahan nila, pero nangyari. Pag na siguro na-imbita sa segment, okay. Malabo yan. Hindi, rin nakaka-miss din. Pero, syempre, nag-resign ka doon, nagtanggap ka na ibang trabaho. So, oo, pero naiintindihan ko rin na, kumbaga, kaya wala ako sa Bulaga ngayon dahil May regret ka ba din? Oo, may regret ako kasi 20 years ako dun Pero wala na akong choice nun. So, yung regret ko nun is hindi para sa akin. Parang nakakainis lang yung COVID. dahil marami na apektuhan ng trabaho na wala akong choice nun, kaya hindi ko naman pwede sabihin nag-regret ako dahil yung kinikita ko naman nung tinanggap ko yung trabaho iba, napupunta naman sa pamilya. Doon din masyadong malinaw sa akin, pero bayad ka na. Wait pa ang may utang. Ito maganda to. Bayad ka. Na kasi, kumbaga, pinalampas ko na yan. So, whether bayad sila o hindi, ayoko na lang pag-usapan. Hindi kasi, parang kulang na lang. Nung panahon parang lumulutan, nagmamakaawa. Hindi ba? Hindi. Lumuluhod, nagmamakaawa siya para masingil yung utang sa kanya ng TPINC. Tama ba? Para masingil ni Anjo Iliana yung utang ng TPINC sa kanya. So dito parang pinatunayan ni Anjo Iliana na may ugali talaga ang TPINC. Narinig. Hindi sa akin galing yan dito Pero tingnan nyo, sabi, inayaan ko na kasi nung araw, lumuluhod, nagmamakawa na ako, pero wala pa rin. So, ibig sabihin, di ba, bilang ikaw, isa kang artista, pinaghirapan mo din naman yung pera na yun, at kung ilang milyon man yun, or daan, malaking bagay na yun, at saka mahalaga yun, kasi dugot pawis mo yung nilaan mo dun. Kaso, sabi ni medyo may pumasok sa isip ko na ba't kailangan sabihin ni Anjo Iliana na bayad man o hindi, ayaw ko nung pag-usapan.
Parang, di ba, napakadali, parang, siguro, sa malamang bayad na to. Ayaw niya lang sabihin talaga. Nagyan baka may cash advance pa. Nagsisingil ako na. Sabi ko, Ang hirap maningil talaga. And good luck sa movie mo. may doon sa apat, Ano to? May sasabihin pa ba siya rito? protective, yung apat kong anak, and mahirap ako. Isang asawa lang. Sabi ko dun sa dalawa, sabi ko, at pag sumikat ka man, at bench ko sila na Hinahayaan niya pag may kasalanan kami, hinahayaan niya kami mag-explain kung bakit namin nagawa yun. Pag So, huwag na natin panoorin yun. Hayaan na natin mga ka-duber kids. Huwag na natin panoorin yun. Tignan na lang natin yung komento ng mga tao. May 33 may 33 comment eh. Sabi ni Sword, very careful nagsasalita si Mr. Anjo kasi artista yan eh, alam nyo na. Sabagay, may point naman. Something is better to just remain silent and smile. Good luck, Anjo, your journey. God bless. Biglang nagbago statement mo. Dati sabi mo, tape ang may-ari na Itbulaga. O yan ha, hindi, baka sabihin nyo kasi ako gumagawa ko ng kwento eh. Napanood ko kasi yun eh, yung statement niya eh. O yan o. Biglang sabi ni Waimora Chilab, biglang nagbago ang statement mo. Dati sabi mo, tape ang may-ari ng Itbulaga. Sabay 12 comment o. O diba? Kasi dati sinabi niya eh, na ang may-ari ng Itbulaga ay Tape INC. Kaya nga sinabihan na siya yung hudas na sa Dabber Cards eh. Eto, ginipit kasi pera niyan kaya mahirap man sa loob niya nakapaghudas siya. Okay. So ibig sabihin, sinasabi nitong isang netizen, ginipit daw yung pera ni Anjo. Kaya mahirap man daw sa kalooban ni Anjo ay nakapaghudas siya sa TBJ. Screen natin, screen shares. Okay, di na kayo kukunin ulit ng TBJ dahil kumampi kayo sa tape. Move on na kayo at hanapin talagang tadhana nyo. Tama naman. Ito, sabi niya, ingat na ingat siyang sumagot ngayon kasi siyang nagtanim ng sama ng loob sa TBJ. Obvious naman. Obvious naman, sabi nung netizen, sabi ni Rasa. Yun kaya ang binenta niya yung obra ni Henyo Master eh. Hindi ka legit Dabber Cards. So, yun. Tambaluslos sabay makaawa ng gunggong. Sige, sabi ni Francisca Busor, grabe hard mo kay Anjo Di ba tape ang may-ari ng Itbulaga, sabi mo eh. Ang matandain talaga yung mga Dabber Cards eh, no? Anjo, hinahanap ka nun ni Joey nung nag-guest sila Kim, Gerald, Napoles. Bibig sabihin wala silang tampo sa'yo. Pwede nga. Si Hudas Anjo. Hoy Anjo, sabi mo sa isang interview mo halos susang may-ari ng EB. Ngayon, iba timpla mo, peki ka rin po. Ikaw pala fake, balimbing, yun dami Pawa ipik na naman, traidor. Tulonggis din ito. Baka din sir may hungyango ka. Buraot yan. Grabe yung Kaya Anjo Iliana, grabe yung pambabash. Hindi kasi sinabi niya kasi talaga dati yun eh. Tawag dito na Tape INC ang karapat dapat na magmay-ari ng titulong Itbulaga. Pero bakit ngayon parang gumanon siya? May mga Dabber Cards pa naman, matandaing yan. Hindi mo basta-basta maloloko yung mga yan. No, hindi yan katulad ng mga supporters sa kabila na nagpapauto.
So kaya mga naawa ako kay Anju dun sa comment section. Buraot yan, tulunggis yan, kunyango. Grabe. So yung mga damar ka dyan, ang mga iko-komento nyo dito sa mga napag-usapan natin at mga na-reactionan natin video, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa TVJ Defenders. At syempre sa ating number 1 noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD